Magandang araw, ako po si Mark Lester Lirag. Ito po ang aking daily devotion na Speak with the Point na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Bible verse po ngayong araw ay galing sa Ephesians chapter 4 verse 29. Sabi po dito ay, do not let any unwholesome talk come up of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sabi po dito, huwag po tayong magsasalita ng walang punto na mga salita. Instead po ay magsalita tayo ng mas nakakatulong sa iba na mag-build yung kung ano yung kailangan nila at kung ano yung makaka-benefit sa mga nakikinig sa atin. First teaching is talking pointlessly is just air pollution. Maraming tao na salita ng salita pero walang laman yung sinasabi nila or walang pinupunto. Minsan mahirap makinig sa mga nagsasalita pag ganoon lang, wala naiintindihan sa mga sinasabi ng isang nagsasalita. Kaya lagi natin tandaan na huwag tayo salita ng salita na walang puntos dahil parang nagiging air pollution lang ito. Ino-occupy lang natin yung boses natin sa hangin. Kaya dapat lagi tayong magsasalita ng may punto para hindi masabi ng nakikinig sa atin na may masabi lang tayo. Second teaching is talking must have a purpose. Kapag nagsasalita tayo, dapat may purpose ang sasabihin natin. Dapat nasa isip pa lang natin ay alam natin kung anong purpose ng mga sinasabi natin. Maganda to i-practice na may purpose sa mga sinasabi natin at huwag lang basta-basta may masabi. Lalo na tayong mga Kristiyano, kung magbabahagi tayo ng salita ng Diyos at walang purpose yung mga pinagsasabi natin, walang laman, ay yung mga nakikinig sa atin is hindi sila maging interesado sa mga sinasabi natin. Kaya mahalaga na laging may purpose ang mga sinasabi natin at practice natin na kahit nasa isip pa lang natin ay alam natin yung purpose ng sinasabi na lalabas sa salita na sinasabi natin. Ang last teaching is topic is meant to benefit others. Magsalita natin ay powerful at habang tayo ay sa salita ay may benepisyo ito sa mga nakikinig sa atin dahil yung mga nakikinig sa atin habang nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Ibig sabihin, habang tayo ay kinakausap sila, ipinapunta tayo, may purpose at mga sinasabi natin, ang magiging benefit sa kanila nito is pagpapalain sila ng Diyos. Yun lamang.